Ang baybayin ang sinaunang alpabeto ng mga Filipino, bago pa man dumating ang mga Espanyol. Mula ito sa salitang baybay ng mga Tagalog na nangangahulugan ng lupaing nasa gilid ng dagat at ng pagbaybay na nangangahulugan ng spelling. Ang baybayin ay nasa anyong pantigan na may tatlong patinig, A, E, I, o U, at umaabot sa 14 na katinig. Makikita ang baybayin sa doktrina Kristiyana, ang pinakaunang aklat na nailathala sa Pilipinas noong 1593 na isinulat ng mga misyonerong Espanyol. Sinasabing lahat ng mga katutubo ay marunong magbasa at magsulat sa baybayin. Balat ng punong kahoy at kawayan ang karaniwang gamit na sulatan ng mga sinaunang Tagalog at inuukit dito ang mga titik sa pamamagitan ng matulis na bagay. May inilalagay na gitling o tuldok sa ibabaw ng katinig bilang tanda sa tunog ng E, O, I at sa ilalim naman bilang tanda sa tunog ng O at U na kasama ng katinig. Isang ebidensya ng baybayin ang iniukit na sulat sa isang matandang palayok na natagpuan ng mga arkeologo sa Calatagan, Batangas. Sa ngayon, ginagamit pa ng mga mangyan sa Mindoro at ng mga Tagbanwa sa Palawan ang baybayin. Ginagamit nila ito sa pagsulat ng maiikling tula, awit at paggawa ng liham pag-ibig. Minsan ding tinawag na alibata ni Paul Rodriguez Versosa ang sinaunang alpabeto dahil sa kanyang saliksik na ito ay hango sa alpabetong Arabe na alif bata. Tinanggal lamang niya ang F kaya naging alibata. Gayunman, walang nakitang patunay sa kasaysayan na may kaugnayan ng baybayin sa alpabetong Arabe. Kahit ang mga wika ng mga bansa sa Timog Silangang Asya ay hindi nagpapakita ng katangian o pagkakaayos ng mga titik na katulad ng wikang Arabe, kaya simula noon ay hindi pinagagamit ang salitang alibata upang tukuyin ang sinaunang alpabeto ng Pilipinas. Muli, ako si Kuya Istor. At ako naman si Ate Ria na nagsasabing Hanggang sa muling pagkikita, paalam!